Watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay nanawagan si Daria Ramirez or ang ex-wife ni Joey De Leon ng tulong pinansyal sa kanyang ex-husband matapos itong ma-interview sa blog ni OG Diaz kung saan sinabi nga nitong si Daria Ramirez na sana nga daw ay matulungan siya financially ng kanyang dating asawa. May mga naging revelasyon din itong si Daria Ramirez na ayon sa kanya ay hindi niya alam na annulled na sila ni Joey. Anyway, siya daw ang may idea na magpa-annulled. Nagkahiwalay kasi sila dahil pareho pa silang hindi ready. Si Daria Ramirez at Joey De Leon ang ina ni Kimpi De Leon at Chini De Leon. Ngayon ay nananawagan nga ng tulong pinansyal si Daria kahit nga matagal na silang hiwalay ng Henyo Master. Mula naman sa naging artikulo ng Bandera, isang magaling sa batas ang nagsabi na posible daw na makuha ni Daria Ramirez ang ilan sa mga kayamanan ni Joey De Leon. Paano nga ba ito mangyayari? Mainit pa rin nga daw pinag-uusapan sa umpukan ng media ang naging interview ni OG Diaz sa actress na si Daria Ramirez sa YouTube channel nito. At doon ay naikwento nga ng ex-wife ni Henyo Master Joey De Leon na wala siyang pinirmahang annulment papers kaya hindi niya alam kung napawalang bisa na nga ba ang kanilang kasal ni Joey De Leon. Natalo raw siya noon sa kaso, annulment na siya raw mismo ang nagbayad at wala rin daw siyang kopya ng dokumento na nagpapatunay na single na siya at wala rin siyang nakuhang alimony o suportang ipinag-utos ng korte sa nakahiwalay na asawa. Napanood ng vlogger na si Consuelito Jan Gaviola, isang political calisthenics at gusto niyang magbigay ng opinyon tungkol sa kasalukuyang kinakaharap ng dating asawa ni Joey De Leon na humihingi nga ng tulong pinansyal sa EAT host. Inisa-isa muna ni Ginoong Gaviola ang grounds for annulment at sa pagkakaintindi daw nito, ang grounds na pinail ni Daria kay Joey ay ang tinatawag na mental illness o psychological incapacity dahil imposibleng fraud, absence of parental consent kapag nagpakasal, nagkasakit ng STD o sexually transmitted disease at iba pa. Hindi pala grounds for annulment sa Pilipinas ang infidelity dahil under na ito sa psychological incapacity to fulfill obligations tulad ng hindi nito pagbibigay ng panggastos sa bahay at pinagbubuhatan ng kamay kapag nasa impluensya ng alkohol. Anyway, ang opinyon ng YouTuber, malamang yan ang reason ni Daria Ramirez sa kanyang pagpa-file ng annulment kay Joey De Leon. Pero siya po ay talo. So ang ibig sabihin ay walang annulment na naganap. So kung walang annulment na naganap, ano po ang magiging epekto nito sa kanyang reklamo? Ngayon kasi ang sabi niya, ayaw ko nang maghabol, may edad na kami, matanda na kami. Pero kahit hindi po siya maghabol, by operation of law, kung sakali pong pumanaw itong si Joey De Leon, ngayon ang mangyayari po dyan, lahat po ng properties ni Joey De Leon at kayamanan na kapag hindi inayos ay posibleng masilip ng abogado at tulungan si Daria. Malaki ang tsansa na makuha nito ang pagmamay-ari ni Joey batay po sa sinasabi ng batas sapagkat siya pa po ang legally married na asawa at hindi si Eileen makapagal. Actually, para po sa kaalaman ng marami, kahit po physically hiwalay kayo ng 20 years, 30 years, or 40 years, hanggat hindi po naanal ang inyong kasal o napapawalang bisa ang kasal at lahat ng properties, kayamanan, rights, and by operation of law ay hindi na po kinakailangang mag-file. Dahil mapupunta po sa legal na asawa at kung anong meron si Joey De Leon ay conjugal property nila ni Daria Ramirez at may unang karapatan dyan ang mga anak nilang sina Kimpi at Chini De Leon. Sabi pa ni Daria ay hindi niya alam kung sila'y talagang annulled na dahil wala siyang pinirmahan at naniniwala po ako kung talagang wala siyang pinirmahan at nagsabi siya ng totoo ay naniniwala akong hindi pa sila annulled. Sapagkat bago po magkaroon ng final decision ng annulment ay mayroong munang tinatawag na legal separation. So ibig sabihin ay idiniklara na kayo ng church na separated na at bago po i-finalize ang desisyon sa annulment
ay magkakaroon na po ng distribution of properties. So kung walang natanggap si Daria Ramirez, kahit na 5 duling mula kay Joey De Leon, ang ibig pong sabihin ay hindi sila annulled. Ginawa pa niyang ehemplo ang naging kaso ni na James Yap at Chris Aquino na walang kahirap-hirap daw ang basketballista nakatanggap ng 60 million pesos sa alimony at gayon din sina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta na noon ang huli ay may malaking kinikita sa kanilang mag-asawa kaya malaki rin ang nakuha ng papa ni Casey Concepcion nang mapawalang bisa ang kasal nila. Going back to Daria at Joey, kung hindi pa sila annulled ay sina Kimpi at Chini ang legit na mga anak ng isa sa host ng EAT at ang mga anak daw nito kay Aileen ay illegitimate. Malaking bagay po yan sapagkat kung magkakaroon ng partihan ng properties kapag pumanaw si Joey De Leon at kung ito'y tig 100 million pesos, ang makukuha nila kasama si Daria ay kalahati lang po ang makukuha ni Aileen at yan pong sinasabi ng batas. At kung hindi pa nga annulled sina Joey at Daria ay may nakumit na criminal offense sina Aileen at Joey. Ito ay ang bigamous marriage na ibig sabihin ay nagpakasal ka, Joey, sa dalawang tao na ibig sabihin ay punishable under the revised penal code. Kaya pwedeng maghabol si Daria Ramirez provided na sinasabi niyang wala siyang pinirmahang papeles. Samantala, nagtataka rin kami kung bakit biglang nagpa-interview si Daria kay OG para talakayin ang tungkol sa kasal nila ni Joey. Hindi kaya may nagbago kay Daria na may karapatan siyang maghabol kay Joey dahil wala siyang pinirmahang papeles tungkol sa annulment nila. Anyway, ano kaya ang kahahantungan nito lalo na't ngayong nalaman ni Daria Ramirez ang kanyang napakalaking karapatan sa kanyang dating asawang si Joey De Leon, pati na rin ang kanyang 2 anak. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.